Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. Psalms 37:4. God will give the desires of your heart when the time is right. He hears your prayer. You just have to be patient and trust Him. Our long-distance relationship setup gives us the purest kind of love. It gets harder as the days go by. But we genuinely believe that one day we're gonna sit down together and say, it was hard, but we made it. Dear Mags FM. Ako nga po pala si Jelly, 34, proud Blaan, at kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Malapatan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa kwentong pag-ibig namin ni Daryl, na minsan masaya, malungkot, challenging, at punong-puno ng sakripisyo. Nung ako ay nasa high school pa lang, hindi ko nakalimutan kung ano ang aking isinulat sa maliit na notebook tungkol sa kung anong gusto ko sa isang lalaki. God-fearing, matangkad, moreno, mabait, chinito, matangos ang ilong, at higit sa lahat, mahal ako. Kung sino at ano ako. At simula noon, yun talaga ang lagi kong hiling at dalangin. Year 2013, April 18, nakilala ko si Daryl. Isang Ilocanong mula Pangasinan. Matangkad, moreno, matangos ang ilong, at singkit. Sa isang group sa Facebook na Chicks pa Chicks, naghahanap ng chicks. Nag-post ako at isa siya sa mga nag-comment. Simula nun, lagi na kaming nakasubaybay sa isa't isa. Palitan ng mga komento sa bawat post, palitan ng mensahe sa messenger. Hanggang sa sumapit ang isang linggo. Sa wakas, hiningi na niya ang aking cellphone number. Simula nun, panay na ang text namin. Tawag, at minsan mula 9 to 10 p.m., aabutan kami ng 3 to 5 a.m. Madaling araw kung mag-usap. Hindi alintana ang puyat at pagod mula sa pagtatrabaho sa araw, at yung kahit na madaldal akong tao, pagdating sa kanya, natatameme na lang ako. Yung ang dami niyang sinasabi at kwento, tapos ako panay ngiti lang at kinig lang. Sa isang linggo naming pagchat-chat, pagte-text sa tawag, nahulog ang loob ko sa kanya, sa kanyang taglay na kabaitan. June 19, 2013, kinagabihan tumawag siya. Sinabi kong, ayatin ka. Salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay, mahal kita. Nasinagot ko naman siya at sumigaw siya sa kabilang linya. Yes, talaga, Mish. Sinasagot mo na ako. Ako na ang pinakamasayang tao sa buong solar system. Dagdag niya pa. Tawang-tawa ako sa sinabi niya. Sinagot ko siya at sumugal ako sa kanya. Kahit bago pa lang kaming nagkakilala sa Facebook. Kahit di pa kami nagkikita at nagkakasama ng personal. Simula nang sinagot ko siya, binigay niya agad sa akin ang password ng Facebook niya. Para raw di ako maghinala sa kanya at maniwalang totoo ang intensyon niya sa akin. December 24, 2014, ang pinakahihintay naming araw na magkikita at makapiling namin ang isa't isa. 10 a.m. ang flight ko papuntang Manila. Yes, ako po ang pumunta sa kanila. Pinadala niya lang ako ng pamasahe. Pumunta ako kahit unang beses ko pa lamang magbiyahe at pumunta ng Pangasinan. Nakarating ako sa kanila ilang minuto lang at magpapasko na chin.
Excited na, kinakabahan. Hindi mapakali. Kasi makikita at makakapiling mo na yung taong minamahal at tinitibok ng puso mo. Kahit ang layo-layo nyo sa isa't isa. Nagkita nga kami for the first time. After 1 year and 6 months na magkarelasyon. Pinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Kung gaano siya ka-sweet at kabait sa chat at tawag, mas lalo sa personal. Sobrang saya at gaan ang pakiramdam ko. Yung gigising ka sa umaga, mukha niya makikita mo. Mainit na yakap ang sasalubong sa'yo. Nakahanda na ang kape tinapay sa tabi mo. Hindi siya nagalinlangan na subuan ka kahit maraming tao. Laging nakaakbay at nakahawak sa kamay ko. Tapos ilalagay niya sa dibdib niya. Sabay sabing, I love you so much, mahal ko. Ako lang ha. Hindi niya ako kinakahiyachin. Ipinasyal niya ako sa 100 Islands. Our first date. Second date sa Zambales. Third date sa Baguio. Umuwi ako after birthday niya. March 2015. Pumunta naman siya dito sa Jensen. Second meeting namin. May pangyayaring hindi inaasahan. Sinabi ko sa kanya na umuwi na siya dahil sa kalagayan namin. At nakita ko ring nahihirapan na siya sa aming sitwasyon. Pero ang sagot niya lang sa akin, ngayon pa ba ako uuwi? Kung kailan kailangan na kailangan mo ko. Ang sagot niya. Hindi niya ako iniwan sa oras ng kahirapan. Sa oras na may pamilya namin, dinamayan niya ako sa lungkot at hirap. August 2016, birthday ko. Third meeting po namin sa Manila. Kasama ko ang airpot ko. May 2017, fourth meeting po namin sa Pangasinan ulit. December 2019, fifth meeting namin. First time naming namasyal sa Venice Grand Canal. First time manood ng sine. First time mamasyal sa Mall of Asia and Ocean Park na magkasama. Talagang sinulit po namin ng konting oras at araw na kami ay magkasama, Jean. April 2023. After almost 4 years gawa ng COVID, muli po kaming nagkita. Pumunta po ako ulit ng Pangasinan. Kasal ng bunso nila, kung saan siya ang tumayong ama ng kapatid niya. Bumalik at namasyal ulit kami kung saan-saan. Kung saan kami unang nag-date. At muling sinulit ang mga sandaling magkasama at makapiling ang isa't isa. June 2024, seventh meeting namin. Pumunta silang dalawa ng mama niya dito sa Malapatan. First time ng mama niya na makapunta at mamasyal sa malayo. Sinundo ko sila sa airport kinabukasan. Pinakilala ko sila sa mga kamag-anak din namin. Namasyal, kumain, picture dito, picture doon. Hinatid niya ako sa munisipyo kung saan ako nagtatrabaho. At pinakilala ko siya sa aming nag-iisa at mabait na bossing, maging sa mga kasamahan ko sa office. Hatid sundo niya ako papunta at pauwi. June 12, 2024. Birthday ng parents ko. Pagkatapos ng tanghalian, pinatawag at pinaupo kaming dalawa. Kaharap ang buong pamilya, sa pangunguna ng tiyuhin kong kagawad at panganay naming pinsan. Tinanong siya kung anong tunay na pakay ng pagpunta nila ng mama niya dito sa amin. Kung anong status namin. Kung may balak ba siyang pakasalan ako. At kung ano pa. Habang ako ay di mapakali, habang nakikinig, ngumingiti pero kinakabahan na direct to the point
na ang usapan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Maya-maya pumasok siya sa loob ng bahay. Buong akala na lang ng ilan na pressure na siya sa mga sinabi nila. Pero paglabas niya, lumuhod siya sa harap ko, Chin. At sa lahat ng sinabi niya ay malinaw na lang sa akin ang sinabi at tanong na, mahal, sa hinahaba-haba man ng panahon na naging tayo, ay ito na yung panahon para masabi ko sa'yo na, mahal, will you marry me? Iba pala talaga ang pakiramdam na magpo-propose ang taong mahal na mahal mo, na hinihintay mo ng napakatagal. At sa harap pa mismo ng pamilya at mga mahal mo sa buhay. Sabi ko, hindi ako iiyak. Pero hindi ko napigilan ang emosyon ko. Kahit anong pigil ko, ayaw magpaawat ng mga luha ko, Chin. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko ng moment na yon. Sa tawa, punas ng luha, habang kinikilig at nagsisigawan ng mga mahal ko sa buhay. Ang sagot ko, sa tinagal ba naman natin, aayaw pa ba ako? Yes, sagot ko. Pumalik sa isipan ko ang mga panahong minsan gusto kong sumuko. Pero kapag naalala ko kung paano kami nagsimula, ay binibigyan ako ulit ng panibagong lakas para lumaban at magpatuloy sa sinumpaang walang susuko. Mga panahong minsan na paghihinaan na ng loob dahil sa tagal na ng paghihintay. Pero kapag naaalala ko kung gaano na kami katagal at lumalaban, ay magkakaroon ulit ng panibagong pag-asa. Para di magsawang maghintay sa kanya ang pusong nagmamahal. Akala ko, lilipas pa ang maraming taon bago siya magpo-propose. Kung kulang lang ang pagmamahal ko sa kanya at wala akong pasensya sa paghihintay, baka matagal na akong sumuko. Pero ang pagmamahal ko sa kanyang nangingibabaw. Ang pagmamahal ko sa kanyang lumaban at di sumuko. Sinulit ang mga araw na magkasama, Chin. Sa 11 years namin, first time lang naming magkasama sa mismong anniversary namin. Yung kahit walang celebration na nangyari, palitan lang ng happy anniversary, mahal, I love you so much, ay sobra pa sa sapat ang magkasama kami sa gabing pagpatak. At sa gabing pagpatak mismo ng alas 12 sa anniversary namin, Chin, hanggang sa araw na hinatid ko sila sa airport. Kung dati tuwing aalis o ako ang aalis, hindi ko mapipigilang di umiyak. Hindi mapigilang di yakapin ng matagal ang isa't isa. In short, ang hirap-hirap umalis at maiwan ngayon. Kabaliktaran na. Masaya at kampante ako at nakangiting nakatanaw sa kanila habang sila ay naglalakad papasok sa loob ng airport. Sa long-distance relationship, tunay na kay hirap. Lalo na at kung kulang sa financial talaga. Yung kahit gustong-gusto niyong makita ang isa't isa dahil sa sobrang pangungulila ay hindi magawa. Lilipas pa mga araw, buwan at ilang taon bago ulit magkita at magkasama. Sa LDR, kailangang itaya ang buong tiwala sa isa't isa. Kung kulang ang tiwala, ay palaging manghihinala at magiging ugat ng away at paghihiwalay. Sa LDR, kailangan ng mahabang pasensya. Mahabang paghihintay. Mahabang pasensya sa mahabang paghihintay. Kung wala kang pasensya,
madali kang susuko. Sa LDR, kailangan lagi kang positibo. Positibo na may magandang kahihinatnan ang relasyong binuo at iniingatan. Sa LDR, kailangang matatag at maging handa sa mga negatibong komento ng mga tao sa paligid na huwag magpapadala at paapekto. Dahil higit kanino man, ikaw ang mas nakakakilala kung ano at sino ang iyong kabiyak. Na kahit walang sinasabi ay mararamdaman ng puso mo kung may mali. Sa LDR, kailangang tanggap mo kung ano lang ang kanyang ibibigay o ang kayang ibigay ng bawat isa. At huwag humanap o hanapin sa iba. Di baling walang material na bagay. Mahalaga, ikaw lang ang babae o lalaki sa kanyang buhay. At ang pinakamahalaga at kailangan sa lahat, na ang Diyos ang gawing sentro ng relasyon. Sa aking kabiyak ng napakahabang panahon and soon to be husband, naway di ka magbabago. Magbabago man ang panahon, wag lang ang pagmamahal mong walang katulad. Sulit ang paghihintay dahil sa pagbibigay mo ng katuparan sa iyong pinangako. Natuto akong makontento dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Tanggap ko sa kung ano lang ang kaya mong ibigay. Ang importante, hindi mo ako niloloko. At sa nalalapit nating pag-iisang dibdib, God will provide. Lubos na nagagalak ang aking puso, sapagkat ikaw at ako ay may blessing na mula sa itaas. Ikaw at ako ay iisa na. Ikaw at ako ay magpapalitan na ng I do. Ang pagmamahal, sakripisyo, at paghihintay ay di na sayang. Sapagkat sa huli, ikaw at ako pa rin. Salamat sa Diyos. At ikaw ang naging sagot sa aking panalangin. Chin, sana po ikaw magbabasa on air sa mismong araw ng birthday ko, August 12. Aabangan ko po. At maraming salamat. Hanggang dito na lamang, Shelly. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.